Ito yung isa. Senador, Senate President, Bicolano, Chis Escudero, nasira nga ba? Tanong lang. Bakit yung tinatanong? Ganito po. Hindi na po mawala. Actually, iniinit. May mga senador na gusto siyang palitan bilang Senate President. So matindi. Kasi inamin na po ni Senator-elect Tito Soto na oras makuha niya yung number, kailangan po 13 member ng Senado ang mag-endorse sa kanya para maging Senate President, tatanggapin. At kinakausap na raw siya. Pag sinabing kinakausap, ibig sabihin, merong mga senador ayaw kay Escudero. At sa akin pong opinion at analysis, merong senador hindi kontento, hindi natuwa sa pagdidelay. Ayan yan naman talaga nangyari. Pagdidelay ng impeachment against Sara Duterte. Kung inyong magugunita, si Escudero ang mahigpit na talagang pinanindigan, siya ang nasunod. Napakaraming mga abogado, mga retired justice ng Supreme Court, retired justice ng Court of Appeals, mga batang abogado, mga politikong abogado, halos lahat ang sinabi nila. Kaagad-agad, after nilang tinanggap ang article of impeachment, nakasaad sa saligang batas na kaagad-agad magkaroon ng impeachment trial. Pero hindi po ginawa ni Escudero. Ang sinasabi niya, ang aking interpretation, hindi kaagad-agad. Tsaka nakaresist kami. Yan. Yung kanyang interpretation sa batas, iba. Ang matibay lang niya kanyang pinanindigan, nakaresist kami. Nagbabakasyon kami, bakit kami pinagtatrabaho? So mula February, March, April, ngayon May, yan pa rin ang argumento. Kaya sa tingin ko, nasira siya. Kaya nga tanong natin, Escudero, nasira nga ba? Kayo, ano inyong tingin? Sa tingin ko, nasira siya doon. Dahil alam nyo, kung nagsimula at hindi naging matigas ang ulo ni Escudero at nagkaroon kaagad ng impeachment trial mula noong February, malamang tapos na ang impeachment ni Sara Duterte bago pa nag-eleksyon noong 1 linggo. Bago dumating ang May 12 midterm election, tapos na yan. Kasi ang impeachment po, pag tuloy-tuloy, matagal na ang 2 buwan dyan eh. February pala na natanggap yung article of impeachment. Hindi March, April, kung nag-hearing, tapos na. Kaya ngayon, kung bakit umuugong, lumalabas ang mga balitang may mga senador na kumukumbinsi kay Soto para para palitan si Escudero. Ang sabi naman ni Soto, basta may number, tatanggapin ko yan. Naloko na. So, hindi pala, kahit yung mga incumbent senador, kahit yung mga tumakbong mga senador na natalo at yung iba'y nanalo, hindi rin sang-ayon sa ginagawa ni Escudero na pag-delay, hindi pag-uumpisa ng impeachment against Sara Duterte. Kasi alam po nyo ganito, napaka-common sense. Kung ginawa ni Escudero at ng Senado ang impeachment mula February, bago nag-eleksyon ng Mayo, maluag na maluag sila. Nakareses, walang ibang gagawin ng Senado at Kongreso kung hindi yung kampanya lang. Ay personal naman yung kampanya eh. Ay yung impeachment at ang prosecutor, obligasyon yun under the law. Obligasyon ng Senado ang mag-impeachment, magkaroon ng trial. Yung election, kampanya, personal interest yun ng kandidato at political party, wala tayong pakialam doon. So walang sagabal sana doon sa trial kung ginawa. Ang ngayon magkakaroon tayo ng trial. Opening lang sa June, tapos magre-resume na sa July. Ay sa July po, August, September, napakaraming trabaho nila. Nandiyan ang State of the Nation Address ng Pangulo, July 28. After niyan, isusumitin ng Malacanang ang proposed budget for 2026. Priority yan ng Committee on Appropriation ng buong Kongreso at ng Finance Committee ng Senado at ng buong Senado. Katakot-takot na hearing yan hanggang December. Nandiyan pa yung marami mga panukalang batas na kailangang talakayan dahil proposal niya ng mga congressman at senador. Nandiyan pa yung kasama sa SONA ng Pangulo na panibagong proposed bill na dapat bigyan ng priority. So, tambak ang trabaho. Tapos may impeachment. O nakita nyo? Pinasikip ni Escudero ang mundo nilang ginagalawan dahil sa tigas ng ulo, sa kanyang paniniwala, nakareses sila, hindi dapat silang magtrabaho. Hindi daw kaagad-agad ang kanyang paniniwala doon sa saligang batas na pag tinanggap ang article of impeachment ay mag-trial na. Siya lang ang may sabing hindi kaagad-agad. Ayan, linaw-linaw. Kaya nga tinatagalog ko na para maintindihan eh.
Sa oras na matanggap ang article of impeachment galing sa Kongreso, complainant, endorsement, kaagad-agad mag-trial. Kaya kanyo mapapansin ng last session ng anong February, alas 5 ng hapon, tumakbo yung Secretary General Velasco ng Kongreso, dinala sa Senado, inihabol bago nag-recess. Pero biglang ni-recess nila, hindi na sila bumalik. Kaya, yan po, ano inyong masasabi? May kasalanan si Escudero? May pagkukulang si Escudero? Kailangan bang palitan nga talaga siya bilang Senate President? Ayan ang napala na Escudero sa kanyang mahabang bakasyon. Napakahaba ng bakasyon nila eh. Katwiran mag-i-eleksyon, wala tayong pakalam sa eleksyon. Wala tayong pakalam doon sa kampanya ng mga kandidato. Sariling buhay nila yun eh. Ang obligasyon ng mga Pilipino ay yung bumoto during election day. Pero yung pangampanya ng kandidato, sariling galaw nila yun. Hindi yun dapat maging problema para hindi gawin ng Senado ang kanilang obligasyon sa ilalim ng batas na magkaroon ng trial. Ayan. So, ngayon, ito pa yung isang masakit. Nadagdagan pa ng mga senador na pro Sara o pro Duterte. Naloko na. Nung araw, nang wala pang eleksyon, ang laki ng posibilidad na majority ng mga senador ay posibleng tumingin sa ebidensya. Sa ngayon, pasintabi na dun sa mga Duterte senador, identify silang Duterte senador. Titingin ba sila sa ebidensya? Ayaw ko ng pangalanan. Yung bagong senador ngayon, na mga Duterte, 5. Go, Bato, Marcoleta, Villar, at saka Amy Marcos. Maliban kay Camille, mayroon pang isang Mark Villar, kapatid yun. 5 na sila, 6 na kaagad. Nandiyan pa si Robin Padilla, 7 na kaagad. Diba? Go, Bato, Marcoleta, mga kapatid na Villar, 5, tapos Padilla, 6, pampito si Amy. Delikado ang impeachment. 24 lang sila. 18 to 19 ang dapat makuha ng pro-impeach Sara. O for guilty si Sara sa impeachment, dapat 19 or 18 vote para ma-impeach si Sara. Saan ngayon kukunin yung 19 votes? 24 lang sila. 7 na ngayon itong mga senador na identify sa Duterte. 24 minus 7. Ilan ba yun? Di ba? 17 ang matitira. Tagilid. Di ba? Tagilid. Ayun. Okay? Ayan po, ha? Anyway, hindi ko naman sinabi na yung, hindi ako sigurado, figures lang ito, yung 7 mga senador, hindi ko sinabing pagdating ng trial, hindi sila titingin sa ebidensya. Kaya lang, identify sila sa mga Duterte. Inaasahan na ng mga DDS ipagtatanggol na si Duterte. Kasi nung election na sinabi nila, dapat manalo sila para maisalba nila si Duterte. Kaya ganun po ang balita. Kaya ganun ang sitwasyon. Pero kung naniniwala pa rin, kahapon yata, merong statement si Senator Bongo, titingnan niya ang ebidensya. Susuriin niya ang ebidensya. Hindi niya sinabi na kaagad-agad pro-Sara siya. Kita niya may hugot si Bongo, Senator Bongo, magiging bayani ka. Magpakabayani ka dyan sa Senado. Tama yan. Siya lang po yung identify sa Duterte camp na nagsabi ng gano'n. Titingin siya, susuriin niya ang ebidensya. Hindi katulad ng ibang mga senador dyan, tulad ni Aimee, talagang from day one, wala na siyang pakialam sa ebidensya. Siya ay pro-Sara, pro-Duterte. Yun si Aimee. Pero binoto nyo, nanalo pa rin. Mahala kayo. O si Bongo na number 1, ang sinasabi niya ngayon, titingin siya sa ebidensya. Ayan. Pero yung iba, Bato, Marcoleta, Villar, magkapatid na Villar, o di lalo na yung Robin Padilla. Nung araw pa, sinabi niya, wala yung impeachment na yan. Haharangin ko yan. Duterte ako. Ayan. So, Aimee at saka Padilla, negative na yan. Kahit wala na trial kasi hindi sila titingin sa ebidensya kasi ang kailang naunang statement, sila ay kay Sara. Wala daw yung impeachment yan. Kung pagbabasihan natin ang mga naunang pronouncement ni Aimee at ni Robin. So yung 5, paano yung 5? Ayan ang sinasabi natin. Yan ang naging problema ngayon. Dahil dun sa kabagalan, katigasan ng ulo,
hindi nag-trial, hindi nag-convene ng impeachment trial ang Senado dahil ayaw ni Escudero dahil nakareses sila. At yung kanyang paniniwalang malayo sa paniniwala ng iba na hindi daw kaagad-agad ang trial kahit natanggap ang article of impeachment. Yun ang kanyang paniniwala. Hindi daw sinabi ng saligang batas na kaagad-agad. Ang kanyang paniniwala na sinabi ron pag dinala sa kanila, tatanggapin lang nila, pero hindi daw inuutosang kaagad-agad. Iba ang kanyang paniwala talaga. Ibang lingwahe ang kanyang ginamit dun sa provision na yon. Yun.